Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa Zodiac sign na Aries. With the fire elements, Lala Baby nagpapakilala. Okay, bibigyan ko po kayo ng reading for the whole month of July. So, let's see the energies for the whole month of July. Aries. Partnership. Okay? An energy of partnership. Prioritize your connections. Okay? Independence. Okay? Don't depend on others. Yan, Aries, ha? Huwag umasa. Maging independence kayo. Okay? Huwag asa-asa sa iba. So, I think, iyan kayo, di ba? Maaaring iyan na nga ang personality nyo, masyado kayo independence, di ba? Independent, di ba? Hindi kayo palaasa sa iba. It's about your flexibility. Be flexible in your methods, di ba? Yan. Maaari ito may kinalaman sa inyong trabaho, di ba? Opportunity. Yan, change is coming just in time. Yan, kung ano man ito, ha? Pwede ito tinatawag new job, opportunities, change of workplace, or business trip. Okay? Aries. Love affair. Don't lose your mind. Okay. So, kasi meron dito, it's like, maaring sa katrabaho, di ba? Maaakit sa katrabaho. Okay? So, ibig sabihin nito, don't lose your mind. Presence of mind, di ba? Kung kayo married, ibig sabihin nito, iwasan nyo na lang. Okay? Kung di naman kayo married, walang problema. Okay? Pwedeng ikaw, pwede kung kayo may mga kapartner, baka sila, di ba? And fast, hindi daw kayo natitinag, di ba? Hindi ka natitinag sa sabi ng iba, hindi ka natitinag sa kung ano mga nakakarating sa inyo, sa iyong mga nakikita, di ba? Okay, so meron dito talaga. Yan, oh. Romantic love affair, sex fix, ayusin kung may away, okay? Secret lover, meron din, okay? Pwedeng ikaw, pwedeng sila, kung sino man niya sa family nyo, di ba? Hustling, making it rain. Yan, ha? Focused on money. Getting it. Yan, okay? Kung itong gustong-gusto ninyo, edi pilitin yung makuha, di ba? Trabaho man ito, pagkakaperahan. Pag-ibig man yan, di ba? La 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 la. Talking shit. Yan. Iwasan nyo, ha? Meron namang nagdadala niya sa inyo, iwasan nyo na lang, okay? Ano kita? Dirt digging. Looking for dirt on you. Yan, oh. Gusto kayong gawan na sira. Okay? Yan. Naghahanap sila ng ikasisira para sa iyo. Okay? Ingatan niyo itong mga taong ito. It's like nararamdaman ko mangyayari yan. Okay? Especially for the whole month of July. Merong gusto kayong siraan. Diba? I-discredit. Sirain siguro reputation mo, pangalan mo. So, be very, very careful of them. Okay? Dust it off. Yan, ha? So, ibig sabihin ito, kung tinatawag na huwag niyong bigyan pansin, di ba? Don't take it seriously. Let's see the energy. Narito ang tinatawag na the Ace of Wands. Okay? Yan. There's something to do about new opportunities. Maybe meron kayong gagawin, di ba? Ano itong gusto nyong gawin? Maybe a party. Maybe magbe-build kayo ng celebration. Maaring it has something to do kung kayo married.
Okay? Between you and your person. Pwede rin children. Maybe you will do something for children. Diba? Yan. Maaring magpipiknik, going out, activities, diba? Fun. Okay? Maari din naman career sa career, diba? Yan. May mga naiisip kayo. Maybe a new career, diba? A new job, pagkakaperahan. Let's see. So, narito ang tinatawag na the Nine of Cups. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, this person, yan ha? It's like, halimbawa, sabihin na natin kung mag-asawa, diba? Meron ditong, ibig sabihin nito, hindi active ang kanilang sex drive, yan, hindi active, okay? So, maaari ito sabihin natin financially drained, okay? May away, maaring may away, okay? So, maaari dito yung tinatawag na nakaka-experience sila ng losses, yan ha? Unhappiness, yan. Ano pa? Frustrations, okay? So, nakikita ko dito sa inyo is merong mga tao, okay, na gusto nila kayong i-approach, okay? Yan, yun lang po nakikita ko. Gusto nila kayong approach para pag-usapan, di ba? Maaring they will magsasabi sila ng kanilang, magsasabi apology, di ba? Kasi manifesting, narito ang the Ace of Wands, okay? It's like tapusin na ang hidwaan between you and them, okay? So, pwede rin naman ito yung tinatawag na madidiscover, okay? Madidiscover ang secret love affair, di ba? Yan. Okay. Pero nakikita ko dito yung tinatawag, hindi na active ang kanilang sex life. Okay? So, narito ang tinatawag ng the Seven of Wands. Okay? So, ibig sabihin ng the Seven of Wands is tinatawag na okay. It's more on kalungkutan. Sandali ha. Ibig sabihin nito, hindi aktibo ang kanilang social life, di ba? Hindi tahimik. It's like very, very quiet, okay? Ang kanilang social life, maaring sabihin natin hindi active sa public, okay? Wala silang mga tinatawag na activities with friends in public, social media, di ba? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag na maybe this person, ibig sabihin ito, they have plans, okay? Yan. They have plans dito. Maaaring may gusto silang gawin, okay? Maybe they will look for a job. They will look for a soulmate, love relationship, di ba? Are you dealing with a Pisces, Scorpio, Cancer? Okay. Kung di kayo, kundi nyo yan energy ito nila. Okay, sabi na natin, maybe in a relationship kayo, okay, with the water elements. So, ibig sabihin nito, nakakaranas sila ng emptiness. Okay, ano pa? Kalungkutan, di ba? No active. It's like, maaring hindi na kayo lumalabas together. Hindi na kayo nagde-date, di ba? Maari din. Okay? So, narito yung tinatawag na the strength. Okay? Yan. Aries. So, ano ibig sabihin ng the strength? Yan ha. It's about katapatan ng puso nyo, di ba?
It's about tinatawag na holding your emotions, holding your anger. Maaaring nakakaranas talaga kayo ng kalungkutan, di ba? Yan. You're in a deep sorrows. I think you're in deep. Itong taong ito is in deep sorrow. Maybe the Aries or them. Okay? Okay. So, narito ang tinatawag na the Knight of Pentacles. Okay? So, nakikita dito yung tinatawag pangangailangan. May mga pangangailangan ang taong ito. Diba? So, nakikita dito yung tinatawag buo ang kanilang loob. Diba? Kailangang buo ang loob nila. Yan. Maaring maghanap sila ng pera. Maghanap sila ng trabaho. Diba? Yan. Maaring maghanap sila ng soulmate. Maaring sabihin na nating mag-aaral sila. Maybe. Diba? Baka sila is makikipagsapalaran. Gagambol. Yan lang nakikita ko, gagambol. Either gagambol. Okay? Maybe gusto nila mag-invest. Okay? Mag-invest. So, ibig sabihin nito, tinatawag na habang mainit pa ito. Diba? Okay. Yan. So, meron ditong tinatawag na itong taong ito'y hindi natitinag. Okay? Kasi tumabi ang the Seven of Wands to the Strength, Leo. Hindi siya natitinag. Hindi madaling matinag. Panghinaan ng loob. Diba? Yan. So, maybe they will look for a partnership. Diba? Ano pa? Maaaring ito yung tinatawag. Itong taong ito is very, very independent. Okay? Yan, no? Very, very independent. Diba? So, let's see. There is a opportunity. Okay? So, ibig sabihin nito, maybe they will go there. Okay? Pag-aaralan nila. Okay? So, naririto. Okay? Ang tinatawag na damon. Okay? So, ibig sabihin ng damon na ito, yung, okay, masyado silang affected. Okay? Their emotions. Mabigat ang damdamin because the moon at saka itong the Knight of Cups, di ba? Mabigat na mabigat ang damdamin. So, bakit mabigat ang damdamin nila? Okay? Either may mga nalaman sila, di ba? I don't know, okay? Baka may mga nalaman sila. Yan, ha? Ito is tinatawag na their emotions, di ba? Ang pakiramdam nila. Yan, ha? Is mabigat. Okay? Let's see. Okay, mabigat. Okay? So, narito. Sandali lang, ha? So, narito ang tinatawag na the Seven of Cups. Yan, ha? So, ibig sabihin ng the Seven of Cups is may kinalaman ito others. The others. Okay? Yan. Others. Maaring in-laws. Diba? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag na masyadong affected sila. Okay? Yan. Meron ditong talking shit. Okay? Kasi the moon. The moon to the Seven of Cups. Okay? Yan. Kumbaga dito maybe na natitrigger sila. Okay? Para magalit. Baka gusto silang i-trigger para magalit sila. Diba? Yan. So, what maaari ito tinatawag mga chismis. Okay? Kung kayo may mga asawa, nobyo, diba?
Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na baka pinoprovoke. Maaring may nampoprovoke sa inyo. Okay? Yan. O maaring may mga nakakarating sa inyong hindi magandang mga chismes about your person. Diba? So, nakikita naman dito yung tinatawag. Hindi ka na, it's like unfast. Diba? Hindi ka natitinag. Hindi ka naapektuhan. Let's see. So, lumabas din dito yung tinatawag na the high priestess. Okay? So, ano ibig sabihin ng the high priestess na ito? Yan ha. Ibig sabihin ito, yung tinatawag calming your mind. Diba? Yan. It's like, dust it off. Kung naman ito. Diba? Ibig sabihin ito, yung tinatawag, ignore. Just ignore. Okay? So, let's see. So, meron ditong tinatawag na mabigat. Okay? Mabigat, it's like, meron ditong ano tawag dito? The mind and the heart is masyadong mabigat. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, maybe, kung ano man itong mga nakakarating sa inyo. Okay, yan. Naapektuhan kayo. It's like, tahimik ang pag-iisip mo, pero this time, di ba, mabigat. Mabigat ang daladala ninyong dalahin sa inyong puso at sa inyong kaisipan. Di ba? Ang hirap kalimutan. It's like, ang hirap isang tabi. Okay? So, meron dito tinatawag na celebration. So, ano ibig sabihin ng celebration? Okay? Yan, oh. Maaari ito activities. Okay? Activities, fun. Going out with friends, with cousins, family, your person, children, di ba? So, meron dito tinatawag anihan, okay? Maaring meron ditong tinatawag na raise, windfalls of money, increase, di ba? Increase of salary, increase of investment, increase of gains, increase of, sabihin natin, kita, okay? Kita sa tindahan. O, pwede rin ito yung tinatawag gains, okay? Gains, sabihin natin sa friendship, di ba? Yan. Baka mga bagong kakilala. It's more about gains ang nakikita ko, okay? Kaya dito siya. Yan. Magkakaroon po ng gains. So, there is a celebration. Maaring if you're a student, ibig sabihin nito, nakakuha ka ng highest school. Maybe you will graduate as with flying colors, di ba? So, naririto, okay? Ang tinatawag na the Two of Pentacles. Yan, ha? Okay. So, ibig sabihin ng the Two of Pentacles, tinatawag na paano mo, okay, na nagagawa, okay, ng tama or nagagawa mo. It's like, halimbawa, maglalaba pa pala ako, pero mamamalansya pa rin ako. Diba? Yan, oh. Nagagawa mo ng maayos kahit mahirap. Diba? Yan. Siguro pagod na pagod kayo dito. Yan, oh. It's like, walang natulong sa inyo. Diba? Yan, oh. Diba? Maaaring may frustration kayo kasi ito. Diba? It's like maaaring sabihin natin iniako sa inyo. Maaaring may mga iniako sa inyong responsibilidad. Kaya narito ang tinatawag na the strength. Diba? Yan. So, it's like sinasarili mo lang. Nakikita ko lang. Diba? Sinasarili mo lang itong sakit sa loob. Diba? Ang iyong, it's like napapabuntong hininga ka na lang. Diba? Sinasarili mo na lang. Ito ang tinatawag the Three of Swords. Yan, ha?
It's like, sige, hanggang kaya. Diba? Pero kitang-kita ang frustration. Okay? So, let's see. It's about your relationship. Maaaring sabihin natin sa trabaho mo. Diba? Yan. May mga, bawa, tatrabaho ka, tapos tatawag yung kasambahay mo or yung asawa mo, sasabihin may sakit ang anak mo, 'di ba? Kaya dito, 'di ba? Paano mo ito na nadadala? It's like you're juggling. Every day you are juggling. Para lang magkaroon ng organization, organized, 'di ba? Matapos mo, okay? So whatever is this, there is a opportunity, okay? Coming. Dahil natin ito on the Ace of Wands. Okay? Change is coming just in time. Okay? Maybe a job opportunity, work opportunity, a workplace or business. Okay? So, maaaring tinatawag na ito yung magpapalaya sa inyo. Okay? Yan. Whatever is this, ito ang magpapalaya sa iyo. Okay? So, that's what I see. Okay? And what else? Okay? Sandali. Meron dito laang ha. It's like wag kang makerid masyado, okay? Sa iyong damdamin, sa iyong kaisipan, 'di ba? Kung ano man itong dahil may talking shit, 'di ba? May talking shit dito. Yan ha. Kasi narito ang tinatawag na the Knight of Cups. So may mga tinatawag na it's like nakakabahalang balita, 'di ba? Huwag kang magpa-apekto. Yan ha, hangga't maaari, huwag kang magpa-apekto. Okay? That's it. Maganda ha? Yan, maganda na po ha. So, ibig sabihin nito, yan. Whatever is this. 'Di ba? There is a new partnership coming because of this, 'di ba? Yan. A new partnership, maybe may kinalaman ito sa trabaho or marriage, 'di ba? It's like help is on the way. Yan. So may partnership, independent. So narito rin gains, meron ha. Yan. Kung ano ito nararanasan, nakakaranas kayo dito. The death, di ba? Yan. Ito yung tinatawag mabigat ang iyong puso, mabigat ang iyong ulo, di ba? So it's more about very very disappointing. Okay? Yan. Kumbaga dito hindi mo maiwasan, di ba? Kaya nga kita mo unpast, di ba? Gusto mong ignorant, pero di ba? Nasa harap mo di ba? Hindi mo ma-avoid. Yan. So nakikita dito yung tinatawag panlulumo, 'di ba? Malungkot. It's like nagiging very very slow kayo. It's like walang gana, 'di ba? Either you or kung sino man ito, okay? But don't worry, okay? Yan. Malulutas din. Yan na, malulutas kasi lumabas na ang tinatawag na the death, okay? Ibig sabihin ko ano itong mga nararanasan ninyo, okay? Magkakaroon ng tinatawag na solusyon, 'di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag tao, kasi naman ito sa buhay nyo, okay? Itong taong ito, ay pwede ka, pwede sila, pwede person mo kung sino ito. Itong taong ito is punong-puno ng very, very toxic. Okay? Yan. It's like kalungkutan. Toxic. Diba? Masyadong negative. Okay? Masyadong negative ang tao na to. Okay? So, nakikita dito. Okay?
itong taong ito is alienated. Ina-alienate niya ang sarili niya. Okay? Dahil ito tinatawag the seven. The seven of cups. Okay? Maaring sabihin nating byuda. Maaring namatay asawa na aalaala niya asawa niya. Maaring masakit ang puso niya. Diba? Maaring sabihin nating hindi siya makarecover. Nahihirapan siya mag-adjust sa buhay niya. Diba? Okay. So maybe this person needs a person with authority like a priest, a nun, psychiatrist, psychologist, okay? Because this person, ibig sabihin ito, tinatawag self-sabotaging, okay? Sinisira niya ang sarili niya, like drinking, or sabihin natin ayaw matulog, or gusto niya magpakamatay, okay? Kasi masyado na siyang frustrated. This person is very frustrated. Kaya dito nakikita, no? Ibig sabihin ito, gulong-gulo na ang utak niya. Hindi na organized, di ba? Hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Okay? So, kaya lumabas ang tinatawag. Maybe you need help or this person needs help. Okay? Yan. Tinatawag na hindi matahimik ang kanyang isip. Pwedeng hindi matahimik ang kanyang budi. Maaaring ito yung tinatawag na marami siyang mga naririnig, di ba? Maybe may tama na ang utak nito, di ba? Meron diferensya sa utak. Kumbaga, hindi daw natatahimik ang kanyang isip kasi kung ano-ano mga naririnig niya. Okay? It's like lunatic, okay? So, itong taong ito, kaya ito yung nag-reverse, di ba? Yan. Ano na to? Ibig sabihin, it's like suicidal na ito, okay? Yan. Wala na. Okay? So, it needs tinatawag na person with authority. Okay? Para mabasa. Kasi nakakaranas. Okay? Yan. Needs help. This person needs help. Okay? So, whatever is this, ibig sabihin, it's about independence. Okay? Maybe independent money, independent growth, independent job, independent ano tawag dito, living, di ba? Yan, so magkakaroon dito ng tinatawag flexibility. Yan ha, flexible. Kailangan, kung ano man ito, kailangan maging flexible. It's only a matter of sabi na nating mindset, di ba? Yan, flexibility. Maaring hindi mo makaya, di ba? It's like marami ka siguro responsibilidad. So, it needs to, ibig sabihin ito yung tinatawag na organized plan. Okay? Yan. So, whatever is this, yan. Yan. Para magkaroon ng tinatawag transformation, di ba? So, meron dito tinatawag, they are looking dirt. Yan. Ito yung mga taong tinatawag na desperate, walang magawa sa buhay, mga negative people. They are looking. Yan, it's like tinatawag, nag-iisip sila. Okay, kung paano kanila siraan, maaring kaaway mo ito, ka-competition mo. Naghahanap sila, okay, ng ikasisira mo. Okay, yan. So, ito yung tinatawag talking shit. Okay? Yan. Talking shit. Yan, they're talking shit. Diba? So, meron din dito tinatawag din na secret lover. Okay? Maybe you will find out. You will discover about secret lovers. Okay? So, ibig sabihin nito, independency. Diba? Kalayaan sa trabaho, kalayaan sa pamumuhay, kalayaan. It's more about independence. Para, ibig sabihin nito, freeing yourself from this, di ba? Tinatawag the Two of Pentacles. Okay?